Hello, good morning. Ayun, 7:30 na. Medyo maaga-aga naman kaming nagising. Pero sarap din ang tulog dito, dire-diretso. Mula nang matulog kami ng alas 11, nagising ako alas 6 na. Pero hindi pa ako bumangon. Nakahiga-higa pa ako, nakakulong sa loob ng sleeping bag. Tapos, yun, mga alas 7 na ako bumangon, kwentuhan kami ng airpot. Ngayon, 7:30 na. Ngayon lang maggagawa ng breakfast. Pero ako, video-video muna ako. Okay, eto yung mga cottages dito sa Bato Creek. Hindi natin masyadong nakita kahapon kasi medyo madilim na nung dumating kami. Yan, mag-video tayo doon sa kabila. Ito, tuloy natin. Bigyan natin konting side story. Ang lupa namin dito sa Mindoro ay nandyan sa paanan ng bundok na yan. Yan. Dito, itong ilog na to, nung bata ako, yan ang tinatawid namin para makapunta kami sa bayan. Pero ngayon hindi na dito dumadaan yung mga tao. Mayroon ng ibang daan na bumabaybay sa gilid ng bundok na yan hanggang makarating ng Kalapan. Pero nung araw, nung hindi pa na-discover yung daan na yon, o hindi pa nagagawa siguro, dito tumatawid sa ilog na to ang mga tao para makapunta ng Victoria at doon namimili ng supply. Yan, dyan ako tumira nung bata. Pero ang tansya ko dyan, aerial distance yan siguro mga 10 kilometers lang siguro. Pero imagine mo, dahil walang karsada, malaki ang tubig, hindi kami makakatawid dito. Iikot pa kami sa Kalapan ng 70 kilometers papunta doon sa paanan ng bundok na yan kung saan nandun ang tulay. At babalik uli kami dito sa paanan ng bundok na to na nandyan ang aming bahay. Ayan. Yan, isang kwento pa. Diba, nandito nga kami sa Bato Creek. Ito yung tinatawag nilang Bato Creek. Yan, pagka summer, marami talaga dito naliligo dito sa ilog. Pero ngayon, malaki talaga yung ilog eh, oh. Hindi ka makakaligo dyan. Pero pwede naman, mga gilid-gilid ka lang. Okay, yung kwento natin, nakikita niyo yung tulay na yon? Yan. Yung tulay na yan ay bagong gawang tulay yan. Yan ngayon ang tinatayang pinakamahabang concrete bridge dito sa Oriental Mindoro. Na supersede niya na yung haba nung concrete bridge na nando sa may Bulalakaw. Pinuntahan na din namin ni Red Bull yun nung kailan. Then ngayon, ito ang sinadya namin para makita namin itong bagong concrete bridge na ito na tinatayang pinakamahaba sa Oriental Mindoro. Alright, prepare tayo ng breakfast natin. Ito, itlog, noodles, kape, as may tinapay pa dyan. Yan. Pagkatapos mag-prepare ng breakfast, tayo maglilipit na at mag-take off. Yan. Okay. Alright. Ngayon ay alas 10. Talagang petiks-petiks. Ganun naman eh. Yun yung pahinga natin eh. So, lublub muna ako dito sa ilog. Siyempre, para masabing nakaligo tayo dito sa Bato Creek. Lublub muna tayo dito. Isang mabilis lang, kahit mga 2 minutes lang. Tapos gear up na tayo, gear up. Yan. Medyo malakas yung agos. Dito lang tayo, gedli lang tayo. Malakas ang agos at saka mabuhangin. Gedli lang, lublub lang talaga. Sabay ahon na. Lakas ang agos, oh.
Oh. Alright. So, andito tayo sa tulay ng Villa Cerveza. Yun nga, gaya ng nabanggit na natin, itong tulay na to, ang kasalukuyang pinakamahabang concrete bridge dito sa Oriental Mindoro. Tapos, yun, itong tulay na to, ito ang magduduktong nung highway papunta ng Sablayan, Occidental Mindoro. Nung nakaraang biyahe natin, naipakita na natin yung kabilang side nito. Napasyalan na natin. So ngayon, napasyalan na natin yung side ng Oriental Mindoro. Ito, napakaganda. Right. Ayun, yung Bato Creek. Yan. Ito yung Villa Cerveza Bridge. Dito sa Victoria, Oriental Mindoro. Ang kasalukuyang pinakamahabang tulay na concrete bridge dito sa Oriental Mindoro. Ito, narating na natin yung kabilang dulo ng tulay. So, ito yung dulo talaga ng tulay. Tapos, talagang dulo lang ng tulay. Tinumbok niya lang itong bundok na to. Hindi pa naumpisahan ang pagbubungkal or paggawa ng karsada dyan sa after ng tulay. So technically narating namin yung dulo dito sa side ng Oriental Mindoro. And doon sa Occidental Mindoro, yung side nun napuntahan namin bungad pero hindi pa namin naduluhan. So yun, siguro paminsan-minsan pag may mga magagandang progress, pasyalan namin ulit dito, makita natin kung ano nang nangyayari. Sana hindi magtagal makatagos na tayo doon ng Sablayan para magandang madali ang access at magagandang pasyalan. Okay. Yun, banda rito yung isang barangay ng Victoria, yung Dangare, sa bandang unahan pa sa likod ng mababang bundok na yan, barangay ng Victoria din ang barangay Puting Bato. Yan. Rough road daw yan hanggang dyan sa may Dangare, tapos foot trail papunta ng Puting Bato, pero hindi na siguro namin pasukin ngayon para tayo hindi masyadong gabihin pabalik ng San Andres. Alright. Konting pa off-road. Nice, nice, nice. Sarap. Yan, eto na yung kung tawagin namin ay Minas. Mindoro National Agricultural School. Pero ngayon ay tinatawag na siyang Minsu
Mindoro State University na siya. So naging university na. Nung araw itong Minas na to, yung mga taga ron sa bukid, ang bahay namin, ayan, nasa kabila ng bundok na yan. Yan, yung nasa baba ng paanan ng bundok na yan, nandyan ang bahay namin. Yung mga gustong magkolehiyo or mag-high school pa lang, kasi doon sa bukid, elementary lang ang meron. Yung mga magpapatuloy ng high school at kolehiyo, nilalakad yan mula doon sa paanan ng bundok papunta dito sa kung tawagin namin ay Minas, na ngayon nga ay Mindanao State University na, at dito mag-aaral. Yan. Ito yung bungad ng ito yung bungad ng Minas. Yung loob niyan parang style UP, napakalawak na lupain, tapos marami mga dormitory diyan sa loob. Yung mga eskwelahan iba-iba, yan, parang UP ang style niyan, na malawak na lupain sa loob. Okay, patuloy tayo. Itong highway na to, pero 4 lanes na nung araw, off-road to nung araw nung dumadaan kami dito. Okay, time check, 1:30. Nakalabas na kami dito sa highway. Dito na kami sa may Babangonan, Victoria, Oriental Mindoro. So, 1:30 na ngayon. Late lunch tayo dito sa LC's Cafe and Restaurant. Alright, eto yung kanilang kainan. Sa loob, aircon. Pero mas pinili namin dito sa labas pumesto para mas ma-feel natin yung natural na weather dito sa probinsya. Ito yung LC's Restaurant. Shout out LC's Cafe and Restaurant. Alright. Naka-order na kami. Tilapia at saka papaitan in-order namin. So, hintayin na lang natin. Tayo ay magtanghalian. Alright. After 30 minutes of waiting, lumabas na yung food natin. Ito, tilapia. Saka yung papaitan. Good for 2 servings. Okay, kain po tayo. Kain. Oh, si Red Bull. Kain tayo, kain. Ito ang Bangpuro Ruins, popularly known as the Simbahang Bato. Nandito sa Bangpuro, Nauhan, Oriental Mindoro. This church was built 1680. So talagang makalumang simbahan na rin to. Panahon pa ng mga Espanyol. So may mga ilang beses na rin na nasira, sinunog, na damage ng gera. Pero itinayo pa rin ng mga locals para maging simbahan nila. Yan. Yung gilid niya, yan yung pinaka-ruins, yun yung mga bato na ginamit ng pag-build. Tapos yung mga locals, ito, tinayuan na nila ng mga kahoy na ganyan para magkaroon ng bubong at naging simbahan. Kaya tinawag rin nila ito na church inside the church. So ito, nagtayo sila ng simbahan dito sa loob ng ruins mismo. Church inside the church. Okay.
Dama muna tayo dito sa Ernarawan. Bili muna tayo ng pag-ulas dito. Nice. Mga sariwang tilapia. Alright. Ito, shoutout ulit, Pops Albert. One bottle tayo. Yan. San Miguel uli yan, San Miguel. Okay, dito na ako sa lugar namin, sa Mindoro. Tapos ito yung mga kamag-anak ko. Harap ko na ngayon. Alright. Set tayo. Sa probinsya, ganito ang hospitality. Okay, set tayo. Alright. Kasalukuyan po kami naghahaponan dito. Nang ma-experience ko ang ipinagmamalaki ng Ormeco. Eto, brownout. Okay. Sige. I don't wonder bakit dun sa Facebook na kadiliman ng buong mundo ay si Ormeco. I mean si Mindoro ang kakaunti ang liwanag dahil brownout kay Ormeco. Okay, salamat Ormeco for the experience.